Dominant protector. Credit to the author. 1681-90. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang Dean ay isang bata pa at nagkaroon ng kanyang pagmamahal, kaya natural niyang hinikayat siya na ituloy ang kanyang sariling kaligayahan. Ay! Napahiya si Akira matapos basahin ng Dean ang kanyang isip. Haha, si Terence ba yun? Bakit hindi siya pumunta dito kamakailan? Nakangiting tanong ng matandang principal. Hindi na siya. Umiling si Akira. Bagamat ilang beses siyang tinulungan ni Terence, wala siyang nararamdaman para kay Terence gaya ng nararamdaman niya para sa lalaking magnanakaw. Si Terence ay isa ring nakakainis na tao. Tinawag pa niyang pas ang may 3 paang lalaking magnanakaw. Nakakainis. Oh, hindi siya. Iyan ay. Bago matapos ang pangungusap ng matandang punong guro, isang tao ang sumugod sa silid. Director, nandito si Manager Lee mula sa Irving Real Estate Development Company. Gusto kanyang makausap tungkol sa paglilipat ng orphanage. Pumasok si Ken at sinabi sa matandang direktor. Oh, bakit nandito na naman sila? Kumunat ang noo ng matandang principal. Hindi niya akalain na pagkatapos ng isang panahon ng kapayapaan, may darating na taga Irving Real Estate Development na naghahanap sa kanya. Akira, magpahinga ka muna. Pupunta kami ni Ken at titingnan. Direktor, kailangan mo ba akong sumama sa iyo? Narinig ni Akira na ang mga tao mula sa Irving Real Estate ay narito at nag-aalala. Last time, sinabi ng Master Irving na iyon na kapag hindi pumayag ang orphanage na lumipat, tuturuan niya ng leksyon ng orphanage. Walang silbi kahit pumunta ka. Kinawian ng matandang principal ang kanyang kamay at sinabing, masyadong mahina ang iyong lakas. Kung gusto nilang kumilos, walang silbi ang pagpunta mo. Kung gusto nilang makipag-ayos ng mapayapa, hindi ka makakapagdesisyon kahit na pumunta ka. Dapat kang magpahinga. Sapat na ang pagod mo. Okay then. Hindi siya pinilit ni Akira dahil nagsasabi ng totoo ang Dean. Si Akira ay hindi magaling sa negosasyon at kung may sinabi siya na hindi niya dapat sabihin, masama kung hindi masaya ang magkabilang panig. Umalis ang Dean at Ken sa kwarto ni Akira. Si Akira ay walang gaanong interes dito, kaya binuksan niya ang TV. Palaipat-lipat na sana siya ng channel, narinig niya ang balita. Ito ang Balita Express ng lungsod ng Songshan, nag-uulat kami ng isang mahalagang balita. Sa ilalim ng mahigpit na kamao ng ating pulis ng lungsod, nahuli namin ang mag-asawang grave robbers, James Grave Robbers, Oldhal Grave Robbers. At ilan pang grave robbers. Kasalukuyan silang nakakulong sa X-Guard House. Ang kaso ay isa sa ilalim sa korte sa X, bukas sa X. Ngayong gabi. Dahil sa dami ng mga kriminal, pansamantalang isasara ang seksyon ng X sa ganap na 10:00 ng gabi, at ang oras ng pagsasara ay kalahating oras, mangyaring iwasan ang oras na ito o lumihis. Walang narinig na salita si Akira pagkatapos ng balita, isa lang ang narinig niya, at iyon ay nabura ang mag-asawang nagnanakaw sa libingan. So, nahuli din ang lalaking magnanakaw. Hindi alam ni Akira kung mayroong ilang panloob na salungatan, o kung hindi bakit maraming grupo ang mahuhuli ng sabay-sabay. Pero kahit ano pa ang dahilan, wala siyang pakialam, mas concerned siya sa lalaking magnanakaw. At ipapadala ito sa korte para sa paglilitis bukas. Biglang tumayo si Akira at gulat na naglakad sa kwarto. Kung talagang pupunta sila sa korte, sa dami ng krimen na ginawa ng lalaking magnanakaw at sa kabuoang halaga ng pera na ninakaw niya, maaari siyang hatulan ng buhay o kamatayan. Paanong mapapanood ni Akira ang pagkamatay ng kanyang minamahal? Ngunit ano ang magagawa ni Akira? Nababalisa lang siyang manood ng balita. Hindi niya alam kung kanino siya tatanungin kahit na gusto niya. Ang unang taong pumasok sa isip ni Akira ay ang kanta ng Amara, ngunit hindi siya nakasama sa kanta na Amara. Kung wala siyang nalaman at nahuli muli, ito ay isang malaking kawalan. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Raid sa execution ground. Isang eksenang madalas lumabas sa mga palabas sa TV ang pumasok sa isip ni Akira. Ang kaisipang ito ay natakot sa sarili ni Akira. Gayunpaman, sa sandaling naisip niya ito, hindi niya maiwasang gustuhin itong gawin dahil wala siyang ibang pagpipilian.
Bagamat lubhang mapanganib ang desisyong ito, at maaaring mamatay siya ng walang maayos na libing, hindi niya ito pinagsisihan. Kung hindi dahil sa lalaking magnanakaw ay patay na siya, at ngayong nahuli na siya, baka nahatulan na rin siya ng kamatayan. Dahil hindi sila maaaring magkasama noong ipinanganak sila, maaari rin silang mamatay ng magkasama. Palaging ginagawang impulsive ng pag-ibig ang mga tao, at bagamat ang impulsiveness ay ang demonyo, hindi maiwasan ni Akira na gawin ito. Gayunpaman, kung siya ay namatay, ano ang mangyayari sa mga bata sa ampunan? Sa isiping iyon, muli siyang nag-alinlangan. Nagustuhan niya ang lalaking magnanakaw at gusto niyang isuko ang lahat para sa pag-ibig, ngunit nasa likod niya ang mga bata sa orphanage. Ito ay isang hindi nakikitang misyon at responsibilidad, kaya kailangan niyang isipin ang kinabukasan ng mga batang ito bago niya gawin ito. Sa isang panig ay pagmamahal at katapatan, sa kabilang panig ay ang mga bata sa ampunan. Ito ang unang pagkakataon na si Akira ay nasa dilema. Hindi siya kailanman nagkagusto sa sino man noon, at inilagay niya ang lahat ng kanyang pagsisikap sa mga bata sa ampunan. Pero sa pagkakataong ito, nasa puso niya ang lalaking magnanakaw. Pero, kung wala siyang pakialam sa kaligtasan ng lalaking magnanakaw, buong buhay niya ay makokonsensya siya. Naalala niya na sinabi ng dean na sapat na ang pera na nakuha niya sa pag-grade sa mga ampunan sa bangko, at nakahinga siya ng maluwag. Lumaki na si Ken. Hahayaan ko siyang mag-asikaso sa orphanage. Hindi na niya kailangan pang gumawa ng anumang mapanganib, kailangan lang niya itong alagaan ng bata, at makakaalis na siya ng payapa. Kahit na namatay siya, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Sa pag-iisip na iyon, gumawa siya ng desisyon, kakausapin niya si Kent mamaya at ibibigay ang mga bagay-bagay sa kanya, pagkatapos ay pumunta at isagawa ang kanyang malaking plano. Ang pagbisita ni Cody sa orphanage sa pagkakataong ito ay para takutin ang orphanage at pilitin silang lumayo, ngunit determinado ang matandang principal. Maaari silang lumayo, ngunit kailangan nilang palitan ito ng isang nakahandang bahay ampunan. Kung lupa lang, hindi nila magagawa. Ang bahay ampunan ay hindi isang kumpanya ng real estate. Ano ang silbi ng pagkakaroon ng lupa? Hindi naging maayos ang mga negosasyon, at nag-iwan si Cody ng isang malupit na pangungusap bago siya umalis. Matandang punong guro, ipinapayo ko sa iyo na sumang-ayon sa panukala ng aming kumpanya. Kung hindi, huwag kang mauwi sa wala at kahit na hindi magkaroon ng ganitong kondisyon. Walang sinabi ang dean matapos marinig ang sinabi ni Cody. Bagamat mayroon lamang siyang lakas ng isang ginintoang klase, ni hindi niya magamit ang kalahati ng kanyang lakas dahil sa kanyang panloob na mga pinsala. 1682. Nilinaw din ni Cody na mayroon silang earth class sa kanilang panig. Kung hindi niya alam kung ano ang mabuti para sa kanya, ang kahihinatnan ay magiging malubha. Sa katunayan, ang matandang punong guro ay nais na makahanap ng isang tahimik na lugar upang muling itayo ang orphanage. Gayunpaman, ang muling pagtatayo ng orphanage ay nangangailangan ng mga pondo, at ito ay hindi isang bagay na maaaring gawin sa mga ideya lamang. Sa totoo lang, kung nakahanap si Cody ng isang malayong lupain at nagtayo ng bahay ampunan doon, papayag ang dean sa palitan. Walang silbi ang lokasyon sa mga bata, at umaasa ang matandang punong guro na mabubuhay ang mga bata ng mas magandang buhay. Gayunpaman, ang isang piraso ng lupa ay walang silbi sa dean. Alam niya na kung magpapatuloy siya, maaaring magalit siya kina Cody at Irving, at sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin nila sa kanya. Para hindi mag-alala si Akira, hindi sinabi sa kanya ng dean ang tungkol dito. Kinausap niya itong mag-isa kay Cody, at kahit si Ken ay hindi alam ang tungkol dito. Sa sandaling ito, si Kent ay tinawag pabalik ni Akira upang mag-ayos. Ken, malaki na kayo ngayon. Ipapaubaya ko na sa inyo ang orphanage. Tutulungan mo ang matandang principal na alagaan ito. Seryosong sabi ni Akira. Medyo natarante si Ken, hindi niya alam kung bakit siya pinatawag ni Akira dito bigla, pero ang prangka na salita ni Akira ang nagpagulo sa kanya. Akira sis, tinulungan na kita at ang principal sa pag-aalaga sa orphanage. Oo, ngunit sa hinaharap. Mag-iisa ka. Napabuntong hininga si Akira, baka hindi na kayo matulungan ni Akira. Akira sis, aalis ka ba sa orphanage? Ikaw. Ikakasal ka na ba?
Medyo nadismaya si Kent nang sabihin niya ito si Akira ang diyosa ng mga nakatatandang lalaki na ito, ngunit isa lamang siyang diyosa. Wala silang lakas ng loob na mag-isip tungkol sa kanya. I guess so. Akira nodded, you have promised Akira sis na aalagaan mong mabuti ang mga nakababatang kapatid sa orphanage. Okay. Kung ganoon, Akira sis, babalik ka ba ng madalas? Medyo nagatubili si Kent. Ako. Baka hindi na ako makabalik. Napabuntong hininga si Akira at nagpas siyang sabihin ang totoo. Malaki na si Ken ngayon, at isa siyang matinong bata. Higit sa lahat, isa siyang tapat na bata na marunong magbayad ng pabor. Kaya kung sasabihin sa kanya ni Akira, maiintindihan niya ang nararamdaman niya. Hindi ka na makakabalik. Anong ibig mong sabihin? Naramdaman ni Ken na may mali kay Akira at mabilis na nagtanong, Akira sis, ano ang gusto mong sabihin? Bakit parang pupunta ako sa execution ground? Nagbibiro lang si Ken, pero hindi niya inaasahang tatama siya. Hehe, halos kapareho nito. Tumango si Akira, Ken, may ililigtas si Akira. Iligtas ang mga tao. Sino ang sinusubukang iligtas ni Akira sis? Tanong ni Ken. Isang lalaki na talagang mabait kay Akira sis, at marami rin siyang gusto sa kanya. Siya marahil ang Prince Charming ng kanyang puso. Ipinaliwanag ni Akira kay Ken ang seryosong insidente ng pagnanakaw. Hindi muna niya ito sinabi sa Dean, at sinadya niyang itago sa kanya ang relasyon nila ng lalaking magnanakaw. Pero ngayon, hindi na niya itinago kay Ken, at sinabi niya rito ang lahat ng matagal na niyang pinipigilan. Sa pagkakataong ito, nakapagdesisyon na si Akira walang babalikan. Kailangan niyang ipaliwanag ng malinaw ang lahat. Akira sis, sasalakayin mo ang execution ground. Ayaw mo na bang mabuhay? Nanlaki ang mata ni Kent, kahit tinulungan ka pa ng lalaking magnanakaw noon, wala kang magagawa sa katangahan. Kung pupunta ka, pwede ka bang bumalik? Hindi mo lang siya may iligtas, mapapatay mo rin ang sarili mo. Hehe, naisip ko na. Akira shook her headlessly, alam ko na sa lakas ko ngayon, mahirap magligtas ng mga tao, pero kung hindi ako pupunta, hinding-hindi ko ito malalampasan. Kung patay na siya, patay na siya. Gusto ko siya, at handa akong mamatay para sa kanya. Kent, bata ka pa, hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng isang tao. Sinong may sabing hindi ko maintindihan? Namula ang mukha ni Kent. I like Akira sis, sabi niya, ayokong mamatay ka. Iba yun. Ngumiti si Akira, Ken, ang pag-ibig mo ay isang uri lamang ng pagsamba at attachment. Kapag umalis ako, ikaw ang magiging gulugad ng ampunan. Magugustuhan ka rin ng mga bata at sasambahin ka. Ngayong naging matatag na ang orphanage, makakaalis na ako ng payapa. Ito. Alam ni Kent ang personalidad ni Akira. Siya ay isang napakamatigas ang ulo at malakas na tao. Kapag nagpasya siya sa isang bagay, gagawin niya ito at hindi na babalikan. Talagang ayaw ni Kent na mamatay si Akira. This time, she was destined to go and never return, so sabi niya, Akira sis, boyfriend mo si Terence diba? Bakit niya inilipat ang pagmamahal niya sa iba? Napakabuting tao ni Terence bro, bakit kailangan mong mahulog sa isang lalaking magnanakaw? Terence. Haha, misunderstanding lang yan. Umiling si Akira, walang nangyayari sa amin. Mabuting tao si Terence, pero lagi niya akong minamaliit. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Pero iba ang lalaking magnanakaw, gusto ko siya. Ako. Ikaw. Akira sis, sinabi mo ba sa principal? Walang pagpipilian si Ken kundi gamitin ang pangalan ng Dean, umaasa na pipigilan ng Dean si Akira sa paggawa ng anumang katangahan. Huwag mong sabihin sa principal ang tungkol dito, mag-iiwan ako ng sulat sa kanya, maaari mo itong ipasa sa kanya para sa akin. Bulong ni Akira sa sarili. Alam niyang mahal siya ng principal na parang sariling anak niya, kaya kung alam ito ng principal ay siguradong magsusumbong siya sa kanya. Ngunit ayaw ni Akira na makipagsapalaran ang Dean sa kanya, kaya nagpasya siyang umalis muna. Kayang-kaya ng orphanage kung wala siya, basta pinalitan siya ni Kent, pero hindi nito magagawa kung wala ang matandang principal. Kaya seryosong nagsalita si Akira kay Kent. Kent, ikaw ang pinakamatanda at pinakamatino sa mga bata.
Alam mo naman na kapag nalaman ito ng principal ay siguradong sasama siya sa akin. Kung delikado, pwede mo pa ba siyang pakawalin? Pero, alam ni Kent na nagsasabi siya ng totoo. Naging mahirap ito para kay Kent. Ayaw niyang makipagsapalaran ito, ngunit alam niya ang pagkatao nito. Gagawin niya ang lahat ng gusto niyang gawin kahit anong mangyari. 1683. No buts. Kent, promise me na aalagaan mong mabuti ang mga bata sa orphanage, okay? Tumingin si Akira kay Kent at nagtanong. Ito. Magaling. Walang choice si Ken sa matinding titig ni Akira, tumango lang siya, gagawin ko ang lahat. Pero Akira sis, kailangan mong mag-ingat. Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi mo kaya. Hehe, may isang uri ng pag-ibig na tinatawag na pagbabahagi ng buhay at kamatayan, at may isang uri ng pag-ibig na tinatawag na risking your life. Napangiti si Akira. Pero, Akira sis, ikaw at ang lalaking magnanakaw na iyon. Walang pagmamahalan sa inyong dalawa. Gusto pa rin ni Kent na kausapin si Akira. May isang uri ng pag-ibig na tinatawag na pag-ibig sa unang tingin, at mayroon ding isang uri ng pag-ibig na tinatawag na isang gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Bagaman panandalian lang iyon, ito ay isang bagay na hinding-hindi ko makakalimutan. Sabi ni Akira. AI. Tumingin si Ken kay Akira, hindi alam kung ano ang sasabihin o sasabihin. Alam niyang kahit anong sabihin niya, gagawin iyon ni Akira, kaya walang kwenta ang sasabihin niya. Huwag kang masyadong malungkot. Kung wala si Akira sis, ikaw ang magiging boss ng orphanage sa hinaharap. Kailangan mong alagaang mabuti ang iyong mga nakababatang kapatid. Ano na ang hitsura mo ngayon? Huwag mong hayaang umalis si Akira sis ng payapa. Ngumiti si Akira. Oo. Walang magawang tumango si Kent. Then, kailan ka aalis, Akira sis? Ngayong alas 10 ng gabi. Alas 7 na ngayon, aalis na sana ako. Medyo malayo pa ang police station, kailangan ko nang maghanda. Sabi ni Akira. At kaya, nag-iwan siya ng sulat sa harap ni Ken at umalis sa orphanage. Kinuha ni Kent ang sulat ni Akira. Sinabi sa kanya ni Akira na ibigay ang liham na ito sa dean bukas. Ayaw niyang ibigay niya agad ito sa dean pagkaalis niya. Kung hindi, maabutin siya ng dean at magiging mas magulo ang mga bagay-bagay. Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Ayaw ni Ken na may mangyari kay Akira, ngunit sa kanyang kakayahan, hindi niya mapigilan o matulungan si Akira. Hindi niya alam ang kung fu at magiging hadlang lamang sa kanya, ngunit hindi rin niya kayang guluhin ang dean. Biglang may naisip si Kent. May naisip siya. Baka matulungan ng taong ito si Akira. Ang taong ito ay si Terence. Minsan napagkamalan siya ni Ken na boyfriend ni Akira, ang kanyang bayaw. Ngunit ngayon, tila hindi ito ang kaso. Ngunit hindi yun mahalaga, ang mahalaga ay si Terence ay tila isang napakalakas na martial artist. Kung matutulungan niya si Akira sis, mas malaki ang tsansa niyang manalo. Ang pangunahing tanong ay, tutulungan kaya ni Terence si Akira? Nag-alinlangan si Kent. Natatakot siya na hindi siya tutulungan ni Terence kung humingi siya ng tulong, at sasabihin pa niya sa pulis ang tungkol dito. Iyon ay maglalagay kay Akira sa higit pang panganib. Gayunpaman, naalala ni Kent na ang kantang Amara ay nakasugat kay Akira noong nakaraan at iniligtas siya ni Terence. Kung gusto niyang sabihin sa kantang Amara ang tungkol kay Akira, sinabi na sana niya sa kanya. Hindi na niya kailangang maghintay hanggang ngayon. Nasa kamay niya ang numero ng telepono ni Terence. Iniwan ito ni Terence para sa kanya noong nakaraan, at iniingatan ito ni Ken kung sakaling may mga emerhensya. Hindi niya akalain na kakailanganin niya talaga ito. Pinabalik ni Terence sina Josephine, Martha, at Melba sa bagong bahay ng pamilya at ang bago nagmaneho pabalik sa bahay ni Charlton's Villa. Kinuwento niya kina Cheryl at Yasi ang nangyari sa hidden house nang tumunog ang kanyang telepono. Akala ni Terence na si Josephine ang tumatawag, ngunit hindi pamilyar ang numero sa screen. Hindi ito ang numerong na-save niya sa kanyang mga kontak, ito ay isang lokal na landline ng Songshan. Hello, kumusta ka na? Sagot ni Terence. Hello.
Sunshine or Starfield? Hello. Sandaling katahimikan ang nasa kabilang dulo ng telepono bago nabigkas ang dalawang salitang, hello. Sino ang hinahanap mo? Anong problema? Walang sinabi ang kabilang dulo ng telepono, at medyo nalito si Terence. Sa katunayan, sinusubukan din ni Ken na ayusin ang kanyang mga salita. Tumawag siya kay Terence para humingi ng tulong, ngunit hindi niya alam kung paano sasabihin kay Terence ang tungkol dito. Ako si Ken. Maingat na sabi ni Ken, ikaw. Naaalala mo pa ba ako? Ken. Naalala kita. Ikaw yung bata sa orphanage, di ba? Napabuntong hininga si Terence at naalala si Kent. Ito ang batang humanga kay Akira. Ako ito. Masaya si Ken na naalala siya ni Terence, may oras ka ba ngayon? Ngayon. May sasabihin ka ba? Tanong ni Terence, nagulat. Halos alas 8 na ng gabi kaya nandito si Ken. At saka, hindi si Akira ang naghahanap sa kanya. Karaniwan, si Akira ang makikipag-ugnayan sa kanya tungkol sa orphanage, ngunit ang biglaang pagtawag ni Ken ay nangangahulugan na hinahanap niya siya sa likod ni Akira. Nagdulot ito ng pagkalito kay Terence. Ken, may importante akong sasabihin sa iyo. Pwede ba kitang makita? Napaka-urgent. Paniguradong sabi ni Ken. Sige, nasaan ka? Hahanapin kita ngayon. Sumangayon si Terence pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Maganda ang impresyon niya kay Kent, kaya kung humingi ng tulong sa kanya si Kent, basta hindi masyadong magulo, pumayag siya. Nasa orphanage ako, sabi ni Kent. Hihintayin kita sa eskinita sa labas ng orphanage. I want to see you alone. She said. Sige, pupunta ako ngayon. Tumango si Terence. Sigurado siyang kinontak siya ni Ken sa likod ni Akira matapos marinig ang sinabi nito. Pagkatapos ibaba ang tawag, nagtanong si Yasi, Shield bro, gabi na, lalabas ka pa ba? Oo, may nangyari. Hinahanap ako ni Ken mula sa orphanage. Parang urgent. Sabi ni Terence. Oh. Tapos bumalik ka ng maaga. Nakikinig lang kami ni Cheryl Sis. Paano mo binugbog ang asul na buhok pagkatapos gamitin ang tumataas na Dragon Feast? Narinig ni Yasi ang kalahati nito at nagsimulang mabalisa. Hehe, kakausapin pa kita pagbalik ko. Nakangiting tumayo si Terence, kinuha ang susi ng kanyang sasakyan, at lumabas ng villa. Nagpa siya si Terence na tanungin si Uncle Fredo tungkol sa martial arts. Walang alam si Elder George, at ang tanging taong maaaring itanong ni Terence ay si Uncle Fredo. Si Uncle Fredo ay isang Earth Class Master, kaya dapat may alam siya tungkol sa martial arts. Kasalanan niya ang lahat, hindi niya naintindihan kung ano ang Earth Class noon, at hindi niya alam na ito ay isang linya ng paghahati, ito ang tunay na simula ng landas ng mataas na pagsasanay. Naisip niya na siya ay magiging katulad ng mga Mystic at Golden classes, gamit lamang ang kanyang chi at mga kamao upang labanan. 1684. Pagkasakay sa kotse, dumiretso si Terence sa orphanage. Sa eskinita, nakita ni Terence si Kent, na isang nakatingin sa kaliwa't kanan, naghihintay sa kanya. Kanina ka pa naghihintay, hindi ba? Sa kotse tayo mag-uusap. Pinaandar ni Terence ang kotse sa gilid ni Ken at binuksan ang pinto. Arg! Terence bro, nandito ka na. Lumiwanag ang mukha ni Ken nang makita si Terence, at mabilis itong sumakay sa kotse. Ipinarode ni Terence ang sasakyan sa tabi ng kalsada pagkakapasok ni Ken. Can you tell me now? Anong problema? Bakit ka nagmamadaling hanapin ako? Ken. Mabilis na tumango si Ken, Terence bro, si Akira sis ay may problema, maaari mo ba siyang tulungan? Akira. Anong nangyari sa kanya? Narinig ni Terence ang mga salita ni Ken at natigilan, nininigas ang kanyang puso. Akira, matagal na siyang hindi nakita ni Terence pagkatapos ng pagsalakay sa libingan, ngunit sa sandaling ito, malinaw na lumitaw sa harap ni Terence ang cute at mahiyaing mukha ni Akira. Ang pag-amin ni Akira ay parang nangyari kahapon, naaalala pa rin ito ni Terence. Maganda rin ang impresyon niya sa dalagang ito, ngunit ang dalawa ay nakatadhana na hindi na muling mag-cross ang landas. Naging kasaysayan na ang pagkakakilanlan ng lalaking magnanakaw, at imposible na siyang magpakitang muli sa harap ng mundo.
Nanikip ang puso ni Terence nang marinig niyang may problema si Akira. Nag-aalala pa rin siya sa kanya. Bagamat isang taong nakilala niya sa ilalim ng ibang pagkakakilanlan, tulad ng pagkakakilanlan ng agila ni Carla, ang lalaking magnanakaw ay ang pagkakakilanlan din ni Terence. Raid ni Akira sis ang execution ground. Matutulungan mo ba siya? Kung hindi, hindi na siya babalik. Sabi ni Ken. Raid ang execution ground. Napakurap si Terence, anong execution ground? Nanood ka ba ng masyadong maraming palabas sa TV? Hindi. Ganito. Walang lakas ng loob na itago si Ken at sinabi kay Terence ang lahat ng sinabi sa kanya ni Akira. Napakaganda ng alaala ni Ken, at sinabi niya kay Terence ang lahat. Ano? Sinasabi mo na ililigtas ni Akira ang lalaking magnanakaw. Dilat na dilat ang mga mata ni Terence. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, ngunit ang mga salita ni Akira ay nagpasakit sa kanyang puso. May isang uri ng pag-ibig na tinatawag na pagbabahagi ng buhay at kamatayan, anuman ang kaligtasan. Pag-ibig sa unang tingin, parang gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Ganito talaga ang pag-iibigan mo Akira at ng lalaking magnanakaw naranasan ng dalawa ang buhay at kamatayan sa libingan, at dahil sa proteksyon ng lalaking magnanakaw ay na-in-love ka Akira sa kanya sa unang tingin, na humantong sa kasalukuyang sitwasyon kung saan para silang gamo-gamo na lumilipad sa apoy. Alam niyang hindi niya ito magagawa, ngunit ginawa niya pa rin ito pinatunayan nito kung ano ang iniisip niya. Oo, Terence bro, pwede mo ba siyang tulungan? Nag-aalala si Ken na gusto rin ni Terence si Akira. Natatakot siya na hindi matutuwa si Terence kung may gusto siyang iba kay Akira. Ngunit hindi niya kayang magsinungaling kay Terence. Ang utu-utu na babaeng ito, siya talaga. Mapait na ngumiti si Terence, read the execution ground. Akala ba niya sinaunang teleserye iyon? Madali para sa iyo na sabihin. Oo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Hindi alam ni Ken ang tunay na kahulugan ni Terence, kaya nagtanong siya ng mabuti. Sige, hayaan mo na ako, tutulungan ko siya. Gayunpaman, huwag mong sabihin kahit kanino na tinutulungan ko siya. Baka tinutulungan ko siya ng patago. Sinabi ni Terence kay Ken pagkatapos ng ilang pag-iisip. Ah, okay. Natigilan si Ken ano ang ibig sabihin ni Terence. Gumawa ng mabuting gawa ng hindi nag-iiwan ng pangalan. O talagang gusto niya si Akira sis at ayaw niyang malaman nito na tinulungan niya itong iligtas ang kanyang karibal sa pag-ibig. Pero kahit na ano, buti na lang pumayag si Terence dito. Natural, sasang-ayon si Ken sa kahilingan ni Terence nang walang pag-aalinlangan. Sige, deal na. Bumalik ka, sisiguraduhin kong ligtas na makakabalik sa orphanage ang kapatid mong Akira. Sabi ni Terence. Hindi maaaring baliwalain ito ni Terence. Pumunta si Akira upang iligtas ang lalaking magnanakaw, ngunit ang lalaking magnanakaw ay si Terence. Patay na ang tunay na lalaking magnanakaw, ano ang silbi ng pagligtas sa kanya? Ang mga taong nakakulong sa guardhouse ay pawang kasabwat ng mag-asawang magnanakaw. Hindi lang ito binanggit ng balita ng detalyado. Pagkababa ni Ken sa kotse, hindi na dumiretso si Terence sa guard post. Nauna siyang umuwi at nakita niya ang maskara ng lalaking magnanakaw sa bodega bago sumugod sa guard post. Ipinarode ni Terence ang kanyang sasakyan malapit sa guard post at isinuot ang maskara ng lalaking magnanakaw bago lumabas. Si Terence ay may karanasan noon bilang isang assassin, kaya napakahusay niyang pagmamasid sa lupain at pagtatago. Sa kanyang paunang obserbasyon, mabilis niyang natukoy ang mga posibleng lokasyon ng dalawang Akires. Hula si Terence batay sa sarili niyang sitwasyon. Kung siya si Akira, saan siya magtatago? Madali para sa kanya na makarating sa dalawang konklusyong ito. Maaari siyang magtago sa kanang bahagi ng pinto, sa ibabaw ng isang puno, ito ay isang magandang taguan, ang mga dahon at mga sanga ay makakatulong sa kanya na maiwasan ang mga kamera at hahayaan siyang makita ang lahat ng malinaw. Pero kahit ganon, nanlumo si Akira. Dahil naramdaman lang niya kung gaano siya kaliit matapos siyang pumunta rito mayroon ng mahigit 10 sasakyan ng pulis sa guard post, at ang mga armadong espesyal na lakas ang nagmamaneho ng mga sasakyan. Sa ilalim ng mga sitwasyong ito, imposible para sa kanya na mang-kidnap ng isang tao ng mag-isa.
Kahit na makapagtago si Akira sa mga pulis, napakahirap na hanapin ang kotse kung saan ang lalaking magnanakaw. Sa ganoong paraan, nahuli o napatay si Akira. Buntong hininga, nakakapanlumo ito. Akira, tama si Terence nang sinabi niya na isa kang pas ang may 3 paa. Oras na talaga para gumamit ng martial arts. Bulong ni Akira sa sarili. Kung alam mong hindi sapat ang iyong kakayahan, dapat mo na lang linangin ang higit pa. Isang malalim na boses ng lalaki ang nagmula sa likod ni Akira. Paglilinang. Paano ito naging madali? Ga! Sinagot ni Akira ang hindi malay, ngunit napatalon siya sa gulat at muntik nang mahulog mula sa puno. Bakit may nagsasalita? Hindi ba't siya lang ang nasa puno? Kailan nagkaroon ng ibang tao? Lumingon si Akira sa takot at nakita ang isang lalaking nakamaskara. Gayunpaman, hindi na siya tinakot nitong lalaking nakamaskara. Sa halip, nagulat siya at natuwa, Ikaw. Ako ano? Tanong ni Terence. Ikaw. Hindi ba dapat? Nandyan ka. Tanong niya. Itinuro ni Akira ang poste ng bantay sa hindi kalayuan at kinusot ang kanyang mga mata sa gulat, hindi ko nakilala ang maling tao, di ba? Ikaw ba talaga ang lalaking magnanakaw? 1685. Maaaring may amnesia ang lumilipad na Sparrow at nakalimutan niya ako ng ganoon kabilis. Anong gagawin ko doon? Biro ni Terence. Di ba sabi nila nolipol na ang gang ng mag-asawang magnanakaw? Narinig ni Akira ang mga salita ni Terence at sa wakas ay nakumpirma na ang taong ito sa kanyang harapan ay ang lalaking magnanakaw na gusto niya. Huwag na muna natin akong pag-usapan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Terence. Ako. Nandito lang ako para tingnan. Namula si Akira. She didn't dare to say na nandito siya para rob the execution ground. Iyon ay labis na pagpapahalaga sa sarili. Anong tinitingin-tingin mo? Narinig mo na nahuli ako at gusto mo akong iligtas. Tumingin si Terence kay Akira na may mahinang ngiti, ngunit sa maskara, hindi makita ni Akira ang ekspresyon ni Terence. Ay! Lalong namula ang mukha ni Akira matapos basahin ni Terence ang nasa isip niya, Ako. Gusto ko lang makita kung may paraan. Kung gayon bakit ka pumunta dito? Nabalitaan ko lang na gusto mo akong iligtas, kaya naparito ako para iligtas ka. Huwag kang gagawa ng ganyan sa susunod, ayos lang ako, huwag kang mag-alala. Matapat na sabi ni Terence. Ako. Kinakabahan lang ako. Hindi kumbinsido si Akira, ikaw ang nagel iligtas sa akin sa bawat oras. Gusto ko rin. Gusto kong tulungan kang gumawa ng isang bagay. Alagaan mo ang bahay ampunan. Kailangan ka ng mga bata doon. Huwag mo nang uulitin ang mga ganoong bagay. Nagkataon lang na nalaman ko ito. Kung hindi ako dumating, hindi maiisip ang kahihinatnan. Huwag gumawa ng anumang bagay na napakapusok sa hinaharap, sabi ni Terence. Pagkatapos, hindi ka na muling nagpakita, at hindi nakita makontak. Akira itinuwid ang kanyang leeg at tumingin kay Terence, matigas ang ulo na sinabing, kung bibisitahin mo ako paminsan-minsan, ako. Hindi ako sasama, hindi ba? Tumingin si Terence kay Akira at hindi makapagsalita. Gayunpaman, ang kahilingan ni Akira ay naging mahirap para kay Terence. Kung hindi dahil sa wala siyang ibang pagpipilian, hindi na magagamit muli ni Terence ang pagkakakilanlan niyang lalaking magnanakaw at magpapakita sa harap ni Akira. Ang lalaking magnanakaw ay naging bahagi ng nakaraan, isang alaala, isang karakter na hindi na muling lilito. Gayunpaman, nagpakita pa rin si Terence nang wala siyang ibang pagpipilian. Ayaw ni Terence na magpakita sa harap ni Akira bilang si Terence hindi niya basta-basta nasagasaan at sabihin sa kanya na siya ang lalaking magnanakaw at ayos lang siya, tama ba? Sa ganoong paraan, hindi lamang nito masisira ang magandang panaginip ni Akira, ngunit magdudulot din ito ng problema sa kanya. Tila hindi nasisiyahan si Akira sa opinyon ni Terence, kaya pagkatapos mag-isip ng mahabang panahon, nagpasya si Terence na gamitin ang pagkakakilanlan ng lalaking magnanakaw para hikayatin si Akira. Ito ay mas kapani-paniwala, at iyon ang dahilan kung bakit niya hiniling kay Kent na ilihim ito. Kung hindi, kung bumalik si Akira at sinabi ni Kent na siya ang naghahanap sa kanya, magiging matalino si Akira para malaman ang koneksyon. Ako. Hindi ako maaaring magpakita.
Bumantong hininga si Terence at tinanggihan ang kanyang mungkahi, mayroon akong sariling buhay. Sa mundong ito, mayroon akong ibang pagkakakilanlan bukod sa lalaking magnanakaw. Hinugasan ko na ang aking mga kamay sa pagkakakilanlan na ito at ayaw kong sirain ang aking mapayapang buhay. Kung gayon, maaari mo bang sabihin sa akin kung sino ka sa totoong buhay? Maingat na tanong ni Akira. Nagkita tayo sa puntod, at ang gusto mo ay ang lalaking magnanakaw sa puntod, hindi ako sa totoong buhay. Ang ako sa totoong buhay, kung alam mo ang tungkol dito, ito ay isang malaking psikolohikal na pagkabigla. Mas mainam na magtago ng kaunting misteryo at magandang imahe. Sabi ni Terence. I won't. Ang gusto ko ay ikaw. Kahit anong itsura mo sa totoong buhay, magugustuhan pa rin kita. Nagretiro na rin ako, sabi ni Akira, mahusay, pantay na tayo ngayon. Ha! Ngumiti si Terence, dahil nagretiro ka na, kaya kalimutan mo na ang nakaraan. Kunin mo na lang na patay na ang lalaking magnanakaw. Pero, malinaw na hindi ka patay, at nagpakita ka na naman sa harapan ko. Biglang sinabi ni Akira, nga pala, natatakot ka na baka malaman ng girlfriend mo na hinanap kita pagkatapos kung malaman ang identity mo, di ba? I guess so. Hindi sinagot ni Terence ang tanong niya. Maaari akong isaalang-alang. Kung gayon ako. Yu Akira was disappointed, huwag kang mag-alala, hindi kita iistorbahin. Gusto ko lang malaman kung sino ka. Paminsan-minsan kitang nakikita. Alam kong ligtas ka at ligtas ako, makatitiyak ako. Kalimutan mo na ito. Hindi pumayag si Terence sa mungkahi ni Akira sa huli, aalis muna ako, dapat bumalik ka rin ng maaga. Aalis ka. Wala ka bang pakialam sa mga nahuli mong subordinate? Huminto si Akira at nagtanong. Subordinate. Nahugasan ko na ang aking mga kamay sa bagay na iyon at wala akong kinalaman sa kanila. Napangiti si Terence sa kanyang sarili. Anong subordinate? Ang mga taong ito ay ipinakulong nila ni Amara, at sila ay kanyang mga kampon. Oh! Tumango ka Akira, tapos sasama ako sayo. Bumalik ka at magtanim ng mabuti. Baka sa susunod, maabyutin mo pa ako. Si Terence, sa kabilang banda, ay tumalikod at nawala sa gabi, hindi nagdadala ng kahit isang dahon sa kanya. Kinusot ni Akira ang kanyang mga mata, nagulat, hindi kaya. Paano niya nagawa iyon ng napakabilis? Pero kahit ano paman, maganda pa rin ang mood ni Akira, medyo nadismaya siya dahil hindi ibinunyag ng lalaking magnanakaw ang tunay niyang pagkatao, ngunit ito ang pangalawang pagkakataon na nagpakita siya, at partikular itong dumating para sa kanya. Nangangahulugan ito na nagmamalasakit pa rin siya sa kanya. Last time, sinabi ng lalaking magnanakaw na hindi na siya lalabas bilang isang lalaking magnanakaw, pero this time. Nagtitiwala siya na makikilala niya itong muli sa malapit na hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, muling napuno ng kumpiyansa si Akira. Mabilis siyang tumalon pababa mula sa puno at tumakbo patungo sa ampunan. Dahil magaling si Terence, wala nang kinalaman ang ibang miyembro ng gang kay Akira, kaya natural na hindi siya mananatili rito. Nang makitang bumalik si Akira sa orphanage, nakahinga ng maluwag si Kent. Tila talagang tinupad ni Terence ang kanyang pangako at hinayaan si Akira na makabalik ng ligtas. Nais magtanong ni Ken tungkol kay Terence, ngunit naalala niya ang kanyang pangako na tutulungan ang kapatid ni Akira ng palihim. Hindi siya nagtanong. Siya ay isang tao sa kanyang salita, at dahil nangako siya kay Terence, hindi na lang niya babalikan ang kanyang salita. Medyo nagulat siya, Akira sis, you're back. Nakipagkita ka ba sa lalaking magnanakaw? Nakita ko siya. Tuwang-tuwang tumango si Akira, nakita ko ang lalaking magnanakaw, hindi siya nahuli, pero hindi ko alam kung saan niya narinig na nandito ako para iligtas siya. At kaya siya pumunta para pigilan ako. Hindi pwedeng tama yon, paano niya nalaman? 1686. Bago ito, ikaw Akira ay masyadong nalubog sa kagalakan ng muling pagsasama sa lalaking magnanakaw at hindi na inisip ang mga detalye, ngunit pagkatapos bumalik sa ampunan at huminahon, naramdaman niyang may mali. Sinabi niya lang ito kay Kent, paano nalaman ng lalaking magnanakaw? Lalaking magnanakaw. Pinuntahan ka ba niya para pigilan ka? Natigilan din si Ken.
Akala niya ay tinulungan ni Terence si Akira, ngunit hindi niya akalain na ang lalaking magnanakaw ay personal na susulpot sa harap ni Akira. Nangangahulugan ito na ang lalaking magnanakaw ay hindi nahuli, at ang lalaking magnanakaw na ito ay tila natagpuan ni Terence. Dahil humingi siya ng tulong kay Terence, at pagkatapos ay lumitaw ang lalaking magnanakaw. Kung sinabi niyang wala itong kinalaman kay Terence, hindi siya mismo maniniwala. Oo, paano niya nalaman na raid ako sa execution ground? Kent, may sinabi ka ba tungkol sa akin? Sumimangot si Akira at tumingin kay Akira. Ay, hindi alam ni Ken ang sasabihin. Nangako siya kay Terence na hindi niya sasabihin kahit kanino, pero kakaiba ang pakiramdam niya, ano ang hitsura ng lalaking magnanakaw. Ganun pa rin siya, nakamaskara. Sabi ni Akira, anong problema? Hindi. Tapos, ano ang suot niya? Biglang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na premonition si Ken. Nakasuot siya ng isang normal na puting kamisete at beige na pantalon. Ano ang mali? Naalala ni Akira ang suot ng lalaking magnanakaw, Yu. Nakilala mo na ba siya dati? Ang mga mata ni Ken ay kasing laki ng bronze bell pagkatapos marinig iyon. Hindi pwede. Hindi ba ito ang sando at pantalon na suot ni Terence? Maganda ang memorya ni Ken, kaya naalala niya ang lahat. Hindi kaya. Ang lalaking magnanakaw na nakita ni Akira ay si Terence na nakadisguise. No way, umiling si Ken. Paano makukuha ni Terence ang maskara ng lalaking magnanakaw? Paano niya malalaman kung ano ang hitsura ng maskara ng lalaking magnanakaw? Hindi niya alam kung ano ang hitsura ng maskara ng lalaking magnanakaw, at hindi sinabi sa kanya ng kapatid ni Akira ang tungkol dito. Natural, hindi uulitin ni Ken kay Terence. Kaya saan nanggaling ang maskara ni Terence? Ang lalaking magnanakaw ay si Terence. O kilala ba ni Terence ang lalaking magnanakaw at alam niya ang hitsura niya, kaya nagpanggap siya bilang siya at pinigilan si Akira na bumalik? Ngunit, kung iyon ang kaso, mayroon pa ring dalawang kahinahinalang punto. Una, dahil ang lalaking magnanakaw ay ang taong nagustuhan niya, dapat malalim ang impresyon nito sa kanya. Kung may nagpapanggap na siya, hindi ba niya mapapansin? Dalawa, saan niya hahanapin ang maskara sa napakaikling panahon? Kung ganoon nga ang kaso, ang tanging posibilidad na natitira ay si Terence ang lalaking magnanakaw, o nakilala ni Terence ang lalaking magnanakaw at maaaring mahanap siya ng direkta, pagkatapos ay hayaan siyang pigilan si Akira. Gayunpaman, ang dalawang posibilidad na ito ay medyo masyadong mapangahas. Ngunit dahil lamang sa mahirap paniwalaan ay hindi nangangahulugan na ito ay imposible. Si Ken ay hilig sa unang hula dahil ang kausap ni Akira ay nakasuot ng kaparehong damit ni Terence. Hindi ko pa siya nakikita dati. Pero nung umalis ka, parang may nakita akong nakasuot ng kaparehong damit na sumusunod sa iyo. Gusto kitang babalaan, pero tumakbo ka ng napakabilis at nawala sa isang kisap mata. No choice si Ken kundi magsinungaling. Akala ko may nakikita ako, hindi ko inaasahan na lalaking iyon ang lalaking magnanakaw. Ah! Sinusundan niya ako. Saka narinig niya siguro ang usapan namin. Baka nahulaan niya na ako pupunta at ililigtas siya pagkatapos kong makita ang balita, kaya maaga siyang pumunta dito. Si Akira ay naguguluhan din. Bagaman mababa ang posibilidad, ito lamang ang paliwanag na maaaring magkaroon ng kahulugan. Hindi ko alam. Ang puso ni Ken ay nasa estado ng pagkabigla. Hindi naman pwedeng nagkataon lang, di ba? Si Terence ang lalaking magnanakaw. Tila siya ay gumawa ng tamang tawag at natagpuan ang tamang tao. At si Akira sis parang walang nararamdaman para kay Terence. Kalimutan mo na ito. Maaari ka nang bumalik sa iyong trabaho. Dahil wala nang iba pa, hindi na kailangang iabot ang sulat sa matandang prinsipal. Umiling si Akira. Oh, okay. Mabilis na tumakbo palabas si Ken sa kwarto ni Akira. Nagsinungaling siya sa harap ni Akira at ito ay isang pabigat sa kanyang puso. Kailangan niyang umalis ng mabilis para makapagpahinga siya. Kababalik lang ni Fredo sa villa nang dumating si Terence. Wala si Terence sa bahay sa panahong ito, kaya pinuprotektahan ni na Uncle Fredo at Chester sina Cheryl at Yasi. Si Chester lang noong una, ngunit nag-aalala siya na hindi niya kakayanin ang sitwasyon ng mag-isa, kaya gabi-gabi ay bumabalik si Uncle Fredo.
Hindi niya alam na nakabalik si Terence ngayon, kaya bumalik siya sa villa pagkatapos pauwiin si Pangzon. Huminto ang sasakyan ni Terence sa tabi mismo ng sasakyan ni Fredo. Terence. Bumalik ka na. Sabi ni Uncle Fredo, na ikinagulat niya nang makita si Terence. Miss na kayo ni na Cheryl at Yasi, pasok kayo, okay. Haha, Uncle Fredo, matagal na po akong nakabalik. Kailangan ko lang pong lumabas saglit. Nakita na nila ako. Ngumiti si Terence. Kaya ganyan, nakita mo na. Sobrang miss ka ng dalawang ito. Simula nang magkita tayo, sabay na tayong pumasok. Sandali lang, ilalabas ko ang pagkain sa sasakyan. Tumango si Fredo. Kakabili lang pala ni Uncle Fredo ng fast food. Wala si Terence sa bahay, kaya walang magluluto para kina Cheryl at Yasi. Si Uncle Fredo naman ay kailangang samahan si Charlton Pangzon sa mga social event kaya hindi niya ito madala ng pagkain araw-araw. Kinailangan nilang umasa sa fast food para mabuhay. Magkasamang pumasok sa villa sina Terence at Uncle Fredo. Naghugas na sina Cheryl at Yasi at naghahanda ng matulog. Walang gaanong nangyari kamakailan, at kadalasan ay maaga silang natutulog sa bahay. Inaantok na sabi ni Yasi nang makita niya si Terence na papasok, "Shield bro, bumalik ka na. Gusto kong makarinig ng mga kwento mula sa iyo, ngunit pagod na pagod ako. Pagkatapos ay pag-usapan natin ito bukas." Walang nagmamadali, nakangiting sabi ni Terence, "Dapat magpahinga muna kayo ni Cheryl. May pag-uusapan ako kay Uncle Fredo." Nadismaya si Yasi, "Gusto ko pa rin akong patulugin ni Shield bro." "Sige, Yasi." Kababalik lang ni Terence, at dahil hinahanap niya si Uncle Fredo, dapat may importanteng bagay. Matulog na tayo at huwag na siyang istorbohin. Marami pang dapat isipin si Cheryl kaysa sinabi na ni Yasi Terence na wala siyang alam sa anumang martial arts nang sabihin niya sa kanya ang tungkol sa pamilya Tang, at ang lahat ng ito ay kasinungalingan. Dapat ay abala siya sa pag-aaral kasama si Uncle Fredo, at hindi siya istorbohin ni Cheryl. "Oh, okay." Humikab si Yasi at tumango habang hila-hila siya ni Cheryl pataas. 1687. Terence, anong problema? Natarante si Uncle Fredo, hindi niya alam kung bakit siya hinahanap ni Terence ng seryoso. "Uncle Fredo? Earth class ka dati, tama ba?" Tanong ni Terence. "Oo, bago ako nawalan ng lakas, Earth class ako." Bumantong hininga si Uncle Fredo, na para bang may naaalala mula noon. "Hindi ko alam kung kailan ako makakabawi sa aking pinakamataas na lakas. Ngunit kahit gumaling ako, hindi ko alam kung sino ang aking kaaway. Huwag kang mag-alala, Uncle Fredo, ang katotohanan ay malalaman balang araw. Terence, hanggat narito ka, may pag-asa. Umaasenso pa rin ako, kaya sumama ka sa akin. Kapag tumuntong tayo sa langit class, hindi malayong malayo ang ating paghihiganti." "Oo, buti na lang andito pa siya. Pero, ako na lang ang natitira noon. Ang asawa ko, ang anak ko, at ang Panginoon ko ay nawala lahat." Uncle Fredo was helpless and unwilling. "Terence, baka hindi ko matupad ang aking pangako sa malapit na hinaharap na pangalagaan si Cheryl at ang iba pa sa natitirang bahagi ng kanilang buhay." Tingnan mo ang sinasabi mo, hindi ba ito paghihiganti? Napakalaking bagay. Kapag maisulong kita sa ranggo sa langit, magiging powerhouse din ako sa ranggo ng langit, at ang mga tao sa paligid ko ay magiging mga powerhouse din sa ranggo ng langit. Sina Amara, Julian, Chester, at Trixie may kabuoang 6 na sinaunang Sky Class Sect na Masters ang ating kabuuan. Ng cake para sirain ang iyong kaaway. Aliw ni Terence, wala man lang pakialam. Tama ka. Tumango si Uncle Fredo, sa napakaraming Sky Class Masters, magagawa nating ilabas ang aking kalaban bilang isang team. Nakagan ang loob ko ngayong nabanggit mo na ito, at nanumbalik ang malaking kumpiyansa. Alright. Bakit ba bigla-bigla kang nagtatanong tungkol dito? Biglang napagtanto ni Fredo na hindi maaaring sabihin ito ni Terence nang walang dahilan. Actually, gusto kitang tanungin, may alam ka ba tungkol sa martial arts? Tanong ni Terence. Martial arts. Isang earth tier martial skill. Siyempre,
Alam ko na ang Earth class ay isang major milestone para sa mga practitioner, gintong klase pa lamang ang simula, Mystic class ay isang maliit na tagumpay, ngunit ang Earth class ay ang tunay na landas ng pagsasanay. Kapag naabot mo lang ang Earth class, maaari kang ituring na isang tunay na practitioner, sabi ni Uncle Fredo. Ang martial arts ay ang kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban, at mayroon silang malaking kalamangan sa Mystic at Golden classes. Ito rin ang dahilan kung bakit pinaghigpitin ng Hidden House Council ang Earth class na lumabas sa karaniwang mundo. Kung talagang mag-away sila, hindi talaga sila makakalaban ng Mystic at Golden class. Kaya ganyan yan. Uncle Fredo, may nilinang ka bang martial skills? O, sa madaling salita, mayroon ka bang makapangyarihang mga kasanayan? Tanong ni Terence. Siyempre nag-cultivate ako ng martial arts. Si Uncle Fredo ay hindi isang idiot, maaari siyang gumawa ng conclusion mula sa mga salita ni Terence, at tumingin siya kay Terence nang nagtataka. Ano ang nangyayari sa iyo? Not bad. Earth class na ako, early phase. Ngumiti si Terence, ipinakita ang kanyang lakas bilang Earth class. Hindi ko ine-expect na talagang masisira ka. Bagamat alam ni Uncle Fredo na si Terence ay dadaan balang araw, hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis. Noong nasa bahay si Terence, palagi siyang naghahanap ng pagkakataon para makalusot, ngunit pagkatapos niyang malason ng 5-step strength scattering powder, mas wala na itong pag-asa. Kung tungkol kay Uncle Fredo, makakalusot lang si Terence pagkatapos maalis ang lason na kailangang maghintay hanggang sa susunod na taon, kahit papaano. Hindi niya inaasahan na magiging Earth class si Terence pagkatapos lamang ng isang biyahe. Buti na lang at wala akong choice kundi kainin ang Chi Gathering Pill. Medyo sayang, pero sapat na, mapait na ngumiti si Terence. Kumain ka ng Chi Gathering Pill. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo alam ang tungkol sa mga kakulangan ng Chi Gathering Pill. Nagulat si Uncle Fredo. Hindi inisip ni Uncle Fredo na kakainin lang ni Terence ang tableta at gagamitin ito bilang pagkakataon para makalusot. Nagulat siya. Dati, nang sabihin ni Terence na kumuha siya ng Chi Gathering Pill, wala talagang pakialam si Uncle Fredo. Pagkatapos ng lahat, ito ang pill para sa Earth class late phase peak na pumasok sa Sky class, at si Terence ay napakalayo pa rito. Ngunit hindi niya akalain na kinuha na ito ni Terence. Ito ay nagpagulat at nagsisisi kay Uncle Fredo at the same time. Narinig niya ang tungkol sa Chi Gathering Pill noong bata pa siya, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang amo ang tungkol sa mga kakulangan ng pill. Gayunpaman, hindi inisip ni Uncle Fredo ang mga kakulangang iyon. Dahil din ito sa grand search ng sekta ni Uncle Fredo para sa Chi Gathering Pill na umakit sa hinala ng ibang mga sekta, na humantong sa pagkakalantad ng kayamanan at pagkawasak ng sekta. Alam ko. Kaya lang pagkatapos kainin ito, magiging mahirap na muli ang paglilinang, di ba? Ang espiritual na chi sa kalikasan ay masyadong manipis ngayon, at ito ay hindi kasing dalisay ng chi sa Chi Gathering Pill, kaya pagkatapos uminom ng Chi Gathering Pill, ito ay likas na tatanggihan ang chi sa kalikasan, at hindi maaaring magpatuloy sa paglinang sa likas na katangian. Oo, para siyang barbarian na kumakain ng hilaw na karne. Pagkatapos kumain ng nilutong karne minsan, mahirap na siyang lunukin ulit ng hilaw na karne. Ganon din ang logic. Dahil alam mo na, bakit mo ininom ang Chi Gathering Pill. Tumango si Uncle Fredo. Ayaw mo bang magpatuloy sa paglusot sa Earth class? Ha! Iba ako sa iba. Mayroon akong sariling paraan ng pagsasanay, ngumiti si Terence. Huminto si Uncle Fredo matapos marinig ang mga salita ni Terence. Na-curious siya, pero hindi na siya nagtanong pa. Noon, mayroon din siyang kayamanan, kaya hindi na niya kailangang gumamit ng Chi Gathering Pill. Ngunit ang kayamanang ito ay nagdulot ng kapahamakan sa kanyang pamilya, kaya hindi tinanong ni Uncle Fredo si Terence tungkol dito. Gusto mong matuto ng martial arts. Ngunit ang martial skills ay kadalasang ipinare sa mental cultivation method. Kapag nilinang mo ang iyong mental cultivation method, wala ka bang matching martial skill? Tanong ni Uncle Fredo, bagamat universal ang ilang malalim na kasanayan sa martial arts, kung wala kang katumbas na sining ng practitioner, kahit matutunan mo ito, napakahirap. Kaya kadalasan, ang bawat practitioner's arts ay may kanya-kanyang katumbas na martial arts.
Ito ang esensya ng na-explore ng mga nauna sa atin para sa arts practitioner mo. 1688. May ganoong bagay. Napakurap si Terence. Kinuha niya ang kanyang practitioner's arts mula sa kuweba, at maliban sa jade at ang pag-awit para sa unang yugto ng sining ng Dragon Mastery, wala siyang ibang bagay tulad ng martial arts. Bilang isang practitioner, hindi alam ni Terence kung ano ang martial arts, at muntik na siyang matalo. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo ginawa. Nagulat si Uncle Fredo sa reaksyon ni Terence. Wala akong dala sa ngayon. Mapait na ngumiti si Terence, iba ang ginagawa ng aking master sa akin. Ang sining ng aking practitioner ay walang katulad sa iba, kaya wala pa akong kakayahan. Isa lang ang natatandaan kong kasanayan, at iyon ang pinapraktisan ko. Pero unang 3 galaw pa lang, wala na akong panahon para sanayin ang iba. Sa mga secret manual naman, lahat sila ay nasa library ng sekta, at matagal na silang wala. Ngumiti ng mapait si Uncle Fredo. Kung kailangan mo, I can teach you. 3 galaw lang. At hindi ko alam kung kaya kong sanayin ito. Walang magawa si Terence. Kahit na kaya niya, napakaliit ng 3 estilo. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian si Terence. Bagamat nahulaan niya na dapat mayroong martial skill na kasama ng sining ng Dragon Mastery, wala siya nito ngayon. Hindi niya alam kung may nasa likod ng batong pinto ng ikalawang palapag, at kung wala, hindi niya alam kung kailan magbubukas ang batong pinto ng ikatlong palapag. Siya ay desperado. Dahil narito ang martial skill ni Uncle Fredo, maaari rin niyang subukan ito. Hanggat hindi ito ang malambot at tinauri ng martial arts tulad ng Ice Palace, maaari pa rin itong subukan ni Terence. Ang martial arts ng Ice Palace, sa kabilang banda, ay ganap na naiiba sa sining ng practitioner ni Terence. Kung pipilitin niya ang kanyang sarili na pag-aralan ito, malamang na mababaliw siya. Gugugulin ko ang susunod na 2 araw sa pagsubok na alalahanin at ayusin ang mga diskarte sa martial arts. Maaari mong subukan ito. Masyadong matagal na mula nang gumamit ako ng martial technique, sabi ni Uncle Fredo. Medyo emosyonal ako. Earth class na ako ngayon, kung gusto mo, matutulungan kitang mag-level up ngayon din. Biglang may naisip si Terence. Kung kaya niyang itaas din si Uncle Fredo sa Earth class, si Uncle Fredo mismo ang magtuturo sa kanya ng martial arts. Hindi ba't mas madali at mas madaling maunawaan kaysa matuto lamang mula sa mga boring na salita? Maaari pa ba itong pagbutihin? Lumiwanag ang mga mata ni Uncle Fredo, at pagkatapos ay napuno ng apoy ng pag-asa. Earth class? Iyon ang tukso ng Earth class. Kapag naka-recover si Uncle Fredo sa Earth class, ito ay magiging katulad ng pagbabalik sa rurok ng kanyang buhay. Sa ganoong paraan, magiging isang hakbang na siya papalapit sa kanyang pangarap na paghihiganti. Dapat kaya ko? Tama, tanong ni Terence, nabawi mo na ba ang iyong lakas habang wala ako? Kamakailan lang. O diba, kung hindi mo nabanggit, nakalimutan ko na to. Naging seryoso ang ekspresyon ni Uncle Fredo habang nagsasalita. Kakaiba ang nakita ko kanina. Mula nang tulungan mo akong pagbutihin ang aking lakas, tila hindi ko na maabsorb ang espiritual na enerhiya ng natural na mundo. Wala akong pag-unlad sa aking paglilinang. Walang pag-unlad. Kumurap si Terence, ngunit may naalala siyang mahalagang bagay. Iyon ay, dahil ang chi amassing pill ay naglalaman ng malaking halaga ng purong tunay na chi, ang mga taong gumamit nito ay tatanggihan ang espiritual na chi ng langit at lupa sa natural na mundo. Kung ang enerhiya sa kanyang katawan ay mas dalisay kaysa sa enerhiya ng chi amassing pill, hindi ba mas tatanggihan ng ibang tao ang espiritual na chi ng langit at lupa sa natural na mundo pagkatapos gamitin ang kanyang enerhiya? Matapos inumin ni Terence ang tableta, napagtanto niya na ang Jade Space ay hindi nakakaapekto sa kanyang pagsipsip ng enerhiya. Pinatunayan nito na ang enerhiya sa espasyo ng Jade ay ang pinakadalisay kahit ang Chi Gathering Pill ay hindi maihahambing dito. Pagkatapos, maipaliwanag ang sinabi ni Uncle Fredo. Biglang naalala ni Terence ang isang kantang sinabi ni Amara noon. Tila ang kantang Amara ay may katulad na sitwasyon. Matapos piliting pataasin ni Terence ang kanyang lakas, ang kanyang sariling paglilinang ay walang epekto. Hindi mapigilan ni Terence na mapangiti ng mapait sa naisip. Tila ang pagkakaroon ng sobrang dalisay na enerhiya ay isang kawalan.
Ang mga taong ito ay nakatanggap ng kanyang tulong, ngunit sa parehong oras, lumikha din ito ng isang malaking kawalan. Noong nag-level up sila, kailangan nila ng tulong ni Terence para makalusot. Kung hindi, hindi sila makakausad ng mag-isa. Gayunpaman, na-absorb din niya ang purong enerhiya sa espasyo ng Jade. Ang hindi malinis na enerhiya sa Chi Gathering Pill ay hindi nakaapekto sa kanyang paggamit. Mula dito, masasabi niya na kung ang kadalisayan ng enerhiya ay hindi masyadong naiiba, hindi ito magiging problema. Kung ang pagkakaiba ay masyadong malaki, magkakaroon ng problema. Noong sinaunang panahon, ang espiritual na Chi ng langit at lupa ay sagana, kaya walang ganoong disbentahan ng Chi Gathering Pill. Ngayon na ang espiritual na Chi ng langit at lupa ay paunti-unti na, ang kawalan ay nagiging mas at mas halata. Ang Chi na ibinigay mo sa akin. Tila naisip din ito ni Uncle Fredo. Sinabi noon ni Terence na walang magiging side effect pagkatapos niyang inumin ang Chi Gathering Pill, na nangangahulugang ang Chi Terence na nakuha ay dapat na mas dalisay kaysa sa Chi Gathering Pill. Kaya pagkatapos mailipat ang Chi ni Terence sa katawan ni Uncle Fredo, sinimulan ni Uncle Fredo na tanggihan ang Chi mula sa mundo. Gaano man siya nagsanay, hindi siya gaanong umunlad. Naisip mo rin. Tumango si Terence, ang Chi na ipinadala ko sa iyo ay dapat na katulad ng Chi Gathering Pill. Pareho silang puro, kaya naman may side effect ito sa Chi Gathering Pill. Mukhang sa hinaharap, ako lang ang makakatulong sa iyo na mag-level up, o maaari mong gamitin ang Chi Gathering Pill para mag-level up. Iyon lang ang paraan. Mapait na tumawa si Uncle Fredo bago sinabing, pero sa ganitong paraan, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng lakas. Maupo na lang ako at I-enjoy ang bunga ng pinaghirapan ng iba. Sa pag-level up mo sa harap, kaya ko na lang sumunod sa likod. Kaya kong mag-breakthrough at mag-level up ng walang effort. Ito talaga. Noong una, noong nasa sariling sekta si Uncle Fredo, naramdaman niyang napakabilis na ng pag-level up sa tulong ng kayamanang iyon. Ito ay mas madali kaysa sa ibang tao na may cheat. Ngunit ngayong nakilala na niya si Terence, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang tunay na daya. Higit na mas makapangyarihan si Terence kaysa sa kayamanan mula sa kanyang sekta kahit na sa tulong ng kayamanan na iyon, kailangang magsanay ng husto upang makamit ang isang bagay, ngunit hindi iyon kailangan ni Terence, ang kailangan lang niyang gawin ay umupo at tamasahin ang mga benepisyo. Si Terence ay higit na mahalaga kaysa sa kayamanang iyon. Kung kumalat ang balitang ito, malamang na maging target si Terence ng lahat ng malalaking sekta. Siyempre, kung malakas si Terence, siya ay magiging isang taong masikat kaysa sa propesyon ng The Alchemist, at igagalang ng iba. 1689. Gayunpaman, kung siya ay hindi sapat na malakas at nahuli, siya ay gagamitin bilang isang upgrade machine. Medyo masama iyon. Terence, hindi mo dapat ibunyag ang kakayahan mong ito sa mga taong hindi mo kilala. Ito ay isang napakahalagang kayamanan sa sarili. Ang isang ordinaryong tao ay inosente, ngunit siya ay nagkasala sa pag-iingat ng isang kayamanan. Ako ang pinakamagandang halimbawa noon. Mataimtim na sabi ni Uncle Fredo. Huwag kang mag-alala, Uncle Fredo. Hindi ko ipapaalam sa sino mang hindi ko pamilyar ang tungkol sa kakayahang ito. Makakatulong lang ako sa mga malapit sa akin. Gabi na, magsisimula na ba tayo? Sabi ni Terence. Sige. Seryosong tumango si Uncle Fredo at umupo ng naka-cross-legged sa harap ni Terence. Sa kanyang nakaraang karanasan, si Uncle Fredo ay hindi nakilala sa tulong ni Terence sa pagpapalakas ng kanyang lakas. Nilock ni Terence ang mga meridian ni Uncle Fredo at pumasok sa espasyo ng Jade. Sinimulan niyang i-channel ang sining ng Dragon Mastery habang si Uncle Fredo ay nagsimulang i-channel ang kanyang sariling practitioner's arts. Agad, dumagsa ang napakaraming purong Chi ni Terence, na binubuhat ang espiritu ni Uncle Fredo. Hindi ito ang kanilang unang pagkakataon na mag-level up, kaya medyo pamilyar sila sa proseso. Mabilis na ipinadala ni Uncle Fredo ang sining ng kanyang practitioner, pinapalitan ang Chi Terence na inililipat sa kanyang sarili. Mystic Early Phase Peak, Mystic Mid Phase, Mystic Mid Phase Peak. Nagsimulang tumulo ang pawis mula sa noo ni Uncle Fredo.
Ito ay isang paraan ng pag-upo at pagtangkilik sa mga bunga ng iba, paggawa, ngunit ang bilis ay medyo masyadong mabilis. Ito ay nagbibigay ng hindi pagkatunaw ng Uncle Fredo. Ito ay tulad ng pagpupuno ng isang pato, at ito ay napakahirap kay Uncle Fredo. Gayunpaman, kahit na mahirap, si Uncle Fredo ay nasa sabik at masaya pa rin. Matagal na siyang nagsasanay, at hindi pa rin siya nakakagawa ng anumang pag-unlad sa unang bahagi ng klase ng Mystic. Si Terence, sa kabilang banda, ay itinutulak ang kanyang lakas hanggang sa sandaling bumalik siya. Nalampasan niya ang ilang antas na napakahirap para sa ibang mga practitioner. Para sa mga normal na practitioner, napakahirap ng mag-level up. Kahit na nag-imbento si Terence ng ilang paraan para makalusot, napakahirap pa ring masira, hindi pa banggitin ang iba. Ito ay isang maayos na paglalakbay, mula sa Mystic Mid-Phase Peak hanggang Mystic Late Phase, pagkatapos Mystic Late Phase Peak. Gayunpaman, ang pagtaas ng lakas ni Uncle Fredo ay biglang huminto. Gayunpaman, ito ang inaasahan ni Terence. Sa bawat oras na siya ay nag-level up, maaari lamang niyang itaas ang lakas ng tao sa tuktok ng huling yugto, na isang antas na mas mababa kaysa sa kanyang sariling lakas. Kung hindi siya gumamit ng mga espesyal na pamamaraan, ito ay palaging magiging ganito. Ngunit hindi nag-alala si Terence, nag-imbento siya ng paraan para i-compress ang kanyang chi at matagumpay na nagawang makalusot sina Amara, Julian, Chester, at Uncle Fredo mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Class Early Phase. Kaya't nang marating ni Uncle Fredo ang Mystic Late Phase Peak, itinigil ni Terence ang paglipat ng enerhiya nang medyo malayo na siya sa Mystic Late Phase Peak na puno. Ang layunin niya ay magpahinga saglit at magpadala ng nakakompress na chi package. Hayaan si Uncle Fredo na makalusot sa Earth Class. Magpahinga ka saglit, at i-compress ko ang chi ko para matulungan kang makalusot sa Earth Class. Masakit dapat ang proseso, tulad ng paglusot mo mula sa Golden Class Late Phase Peak hanggang sa Mystic Early Phase. Sabi ni Terence. Ayos lang, kaya ko namang kumapit. Ang sakit na ito ay walang halaga kumpara sa pagtaas ng lakas. Tumango si Uncle Fredo. Kahit na 10,000 beses pa ang sakit, sulit pa rin. Hindi naman mahinhin si Uncle Fredo, nagsasabi lang siya ng totoo. Kung may ibang tao na makakapag-improve ng husto sa isang pagkakataon, sulit na ma-ospital ng 1 taon o higit pa na may mga belang buto, at magdusa ng kaunting sakit. Pagkatapos ay magpatuloy tayo. Tumango si Terence at sinimulang isiksik ang kanyang chi. Alam niya ang enerhiya na kailangan upang pumunta mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class Early Phase tulad ng likod ng kanyang kamay, ngunit siya ay Earth Class Early Phase na ngayon, kung tutuusin. Kinakalkula niya ang halaga ng chi na kailangan sa panahon ng proseso ng pambihirang tagumpay, at upang matiyak na makakalusot ng maayos si Uncle Fredo sa isang pagsubok, idiniin niya ang enerhiya sa tamang dami. Sa susunod na sandali, inilipat ni Terence ang nakakompress na chi sa katawan ni Uncle Fredo. Namula ang mukha ni Uncle Fredo, at ang kanyang katawan ay naglabas ng malakas na boom na sinundan ng isang hiyawan. Bumagsak siya sa lupa, pinagpawisan siya sa sakit. Achoo! Napaungol si Uncle Fredo sa sakit na parabang nasugatan siya ng malubha. Uncle Fredo, kamusta? Tumalon si Terence, hindi inaasahan na mangyayari ito. Mabilis niyang inilagay ang kanyang kamay sa mga meridian ni Uncle Fredo para tingnan, at nalaman na kalahati sa kanila ay nasira. Hindi nakakagulat na si Uncle Fredo ay nasa sobrang sakit. Kalahati ng kanyang mga meridian ay nasira, kakaiba kung hindi siya masakit. Ngunit, bakit nasugatan ang mga meridian ni Uncle Fredo, at hindi direktang pumasok sa Earth Class? Biglang naalala ni Terence ang eksena matapos siyang malason. Matapos siyang malason, sinubukan niyang itaas ang kanyang lakas sa Mystic Late Phase Peak at sinubukang i-compress ang kanyang chi para makalusot, ngunit nabigo siya. Ang pag-compress sa kanyang chi ay hindi nakatulong sa kanya na makalusot, ngunit sa halip ay pinasabog nito ang kanyang mga meridian. At bago makalusot si Terence mula sa Mystic Late Phase hanggang sa Mystic Late Phase Peak, sinubukan din niyang i-compress ang kanyang chi, ngunit nabigo rin ito. Sa isiping iyon, sa wakas ay naunawaan ni Terence kung bakit nasugatan si Uncle Fredo.
Ito ay dahil ang nakakompress na enerhiya ay walang epekto sa Mystic Late Phase Peak na pumapasok sa Earth class. Hindi kinaya ng kanyang mga meridian ang kahihinatnan ng agarang paglabas ng compressed true chi at direktang nasugatan. Bago ito, tinutulungan ni Terence si Uncle Fredo na itaas ang kanyang lakas mula sa unang bahagi ng Mystic hanggang sa Mystic Late Phase Peak. Walang anumang sagabal sa pagitan, kaya hindi naisip ni Terence ang puntong ito. O sa halip, inisip ni Terence na ang pamamaraang ito ay hindi makatutulong sa kanya na makalusot, ngunit makakatulong ito sa kanya na pilit na itaas ang lakas ng iba. Ngunit nauwi pa rin sa kabiguan ang resulta na ikinainis ni Terence. Ang mga nasirang meridian ni Uncle Fredo ay hindi isang malaking bagay. Inactivate kaagad ni Terence ang sining ng Dragon Mastery, pinagaling sila. Ngunit ang inaalala ngayon ni Terence ay hindi niya kayang itaas ang lakas ng isang tao sa Earth class. Ang orihinal na plano ni Terence ay dalhin ang Kantang Amara, Julian, at Chester ang tatlong Earth class masters na ito sa Noble House meeting at magdulot ng eksena, ngunit tila hindi matutupad ang pangarap na iyon. Mystic Late Phase Peak. Bagamat isa na itong peak existence sa Noble House meeting, napakahina pa rin ito para sa isang nakatagong bahay. 1690. Ang pulong ng marangal na bahay ay nasa mga kamay na ni Terence, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa Hidden House York at Hidden House na si Hale. Kung hinawakan niya ang Common House na si Yu, tatayo ba ang Hidden House York para sa kanya? Bilang mga in-laws ng Hidden House na si York at ng kanyang kaaway, sasalakayin din ba siya ng Hidden House na si Hale? Ito ang pinaka-inaalala ni Terence. Kung si Terence ay may kanta na Amara, Julian, Chester, at Uncle Fredo, ang apat na Earth class fighters na ito, kung gayon ito ay magiging isang malaking banta sa Hidden House York. Hindi bababasa, ang Hidden House York ay kailangang mag-isip tungkol sa mga kahihinatnan bago gumawa ng hakbang sa kanya. Hanggat hindi ito sky class mula sa kanilang bahay, si Terence at ang iba pa ay may lakas pa ring lumaban. Nagpakawala ng mahabang hininga si Uncle Fredo pagkatapos ayusin ni Terence ang kanyang mga meridian. Pinunasan niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at sinabing, hindi siya nakalusot. Nabigo. Dapat ko bang subukan ulit? Kaya kong tiisin. Hindi problema kahit mabaygo, kaya ko pa rin ayusin. Tanong ni Uncle Fredo, nakita ang pagkabigo sa mga mata ni Terence. Hindi na kailangang subukan, ang pamamaraang ito ay hindi gagana. Umiling si Terence na may mapait na ngiti, nasubukan ko na ang pamamaraang ito noon, sinusubukan kong makalusot sa sarili ko, ngunit nabigo ako. Mukhang may limitasyon ang mga meridian ng Mystic Class Masters. Hindi nila kayang kunin ang ganoong kalaking dami ng compressed energy. Mystic Late Phase Peak, sobrang kontento na ako dyan. Inunat ni Uncle Fredo ang kanyang mga braso at sinabing, To tell you the truth, from the moment I was baldado to the moment I started practicing physical arts, I never thought na balang araw ay magiging Mystic Late Phase Peak ako. Uncle Fredo, hindi mo na ako kailangang i-comfort. Medyo disappointed lang ako. Sabi ni Terence, pero wala lang. Mystic Late Phase, so be it. It's about time. Magpahinga ka muna, may iisipin pa ako. Okay, kung gayon dapat ka ring magpahinga ng maaga. Masasabi ni Uncle Fredo na hindi payag si Terence na sumuko ng ganoon lang, kaya hindi na siya nagsalita pa. Pagkabalik ni Terence sa kanyang silid, agad siyang pumasok sa Jade Space at nagsimulang makipag-usap kay Elder George tungkol sa pagpasok mula sa Mystic Late Phase Peak hanggang sa Earth Class. Nasubukan mo na ito ng maraming beses, at nakatingin ako sa gilid. Kung may paraan, paano ko hindi sasabihin sa iyo? Inilibot ni Elder George ang kanyang mga mata, wala akong ibang paraan, maliban kung maging isang refiner at gawin silang chi gathering pill bawat isa. Hindi ba't iyon ay katulad ng hindi nagsasabi ng kahit ano? Hindi pa ako nakakatuntong sa threshold ng isang alchemist, at gusto mo pa rin akong mag-refine ng mga pills. Mapait na ngumiti si Terence, mula nang makarating ako sa Earth Class, naramdaman ko na ang pagkakaiba ko sa iba. Iba ang mga taong may mga sekta at pamilya. Kusa akong nag-explore, pero marami na silang pinagdaanan. Ngunit mayroon kang jade pendant, wala sila. Sabi ni Elder George.
Totoo iyon. Tumango si Terence. Ito ang tanging bagay na ipinagmamalaki niya, at ito ang kanyang trump card. Isang sikretong hindi niya mabubunyag. Huwag kang masyadong mag-alala. Malapit nang dumating ang kabilugan ng buwan sa loob ng 5 taon. Kapag binuksan mo ang ikalawang patong ng pintuan ng bato, marahil ay magkakaroon ka ng hindi inaasahang ani. Sabi ni Elder George. Maaari ko lamang ilagay ang aking pag-asa dito. Sabi ni Terence. Dahil si Elder George ay walang maisip na paraan, si Terence ay kailangang mag-isip ng isa. Si Terence ay nag-cultivate sa Jade Space habang nag-iisip ng paraan, ngunit wala siyang maisip. Sa katunayan, noong nalason si Terence, naisip niya ang halos lahat ng posibleng solusyon. Kung naisip niya ito ngayon, tatanggihan ito pagkatapos mag-isip tungkol dito. Ano kayang bagong solusyon ang mayroon siya? Kung mayroon talagang bagong paraan, hindi na kailangan ni Terence na uminom ng chi gathering pill. Kinabukasan, sinamahan ni Terence sina Cheryl, Yasi, at Josephine para sa isang araw ng pamimili bago sila dumating sa Julian's Hospital. Si Amara ay tinawag din ni Terence sa ospital. Bumalik ka na. Nabalitaan ko na bumalik ka sa dating tahanan ni Josephine kasama siya. Hindi alam ni Amara ang mga detalye, alam niya lang na nasa bahay si Terence na naghahanap ng breakthrough, at pagkaraan ng mahabang panahon na paghihintay na walang balita mula sa kanya, sa wakas ay naasara na ang kaso ng peking Terence. Gusto ni Amara na tawagan si Terence, ngunit hindi niya direktang matawagan si Terence ng kanyang telepono, kaya lang hindi niya natawagan si Cheryl ni Meng, kaya lang si Cheryl ang tumawag sa kanyang telepono. Bumalik sa lumang tahanan ni Josephine kasama niya. Hindi makalusot ang telepono ni Terence, marahil dahil walang baterya o may kalasag sa paligid ng bahay. Hindi alam ni Terence ang eksaktong dahilan. Oo, kakabalik ko lang kahapon. Kumusta ang kaso ng peking Terence? Tanong ni Terence. Narinig ko mula kay Cheryl na hinanap mo ako pagkatapos noon. Sarado na ang kaso. Wala kaming nakuhang mahalagang pahiwatig. Ang sospek ay parang tulala. Karamihan sa mga ugat sa kanyang utak ay nasira ng droga. Matapos may sigawa ang mga tagubili ng hypnotist, wala siyang pinagkaiba sa isang tulala. Walang magawang sinabi ni Amara, alam namin na isa lang siyang puppet pero hindi namin mahanap ang nasa likod nito. Nasa toll station ang imahe ng driver, at kinumpara namin ito sa database, pero wala kaming mahanap na masyadong kamukha. Dapat ay nagpaplastikan ang taong ito, tulad ng peking Terence, kaya blanko ang impormasyon. Nagkibit balikat si Terence. Ang kantang sinabi ni Amara ay hindi masyadong malayo sa kanyang inaasahan. Kung ang kabilang partido ay may napakataas na antas ng husay at kakayahan, paano nila hahayaan ang kanta na Amara na mahanap ang mga pagkukulang at mga pahiwatig ng ganoon kadali? Malamang matagal nang nagtago ang kabilang partido. Hulaan ni Terence na ang taong gumagawa nito ay kanyang kaaway, ngunit hindi niya masabi kung sino iyon. Kalimutan mo na ito. Maliban sa iilan sa aking mga kaaway, walang sino man ang magiging maswerteng gagawa ng peking ako. Kinawian ni Terence ang kanyang kamay, pero ayos lang. Ang mga taong ito. Kailangan natin silang harapin maya-maya. Harapin muna natin ang pulong ng maharlikang bahay. Totoo yan. Tumango si Amara, tama, tinawag ako ni Lolo ng ilang beses. Tinatanong niya ako kung ano ang nangyayari kay Daryl. Sinabi niya na ang Houseong ay nasa isang napaka-passive na posisyon sa Noble House meeting sa oras na ito, ngunit dahil kailangan nating pumunta at gumawa ng ilang gulo, ito ay isang sikreto sa ngayon. Sinusubukan kong tumigil ng mahabang panahon. Malamang na nag-aalala si Lolo. Alam ko, pero nagbago na ang sitwasyon. Baka hindi nakita may angat sa Earth class. Tumingin si Terence kina Amara at Julian, medyo nahihiya. Umalangaw-ngaw pa rin sa kanyang mga tainga ang kanyang mga salita, ngunit hindi niya ito matutupad ngayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.